Yes, hello, good afternoon po mga kababayan. Kumusta po kayong muli? Um, Gusto ko pong i-share sa inyo yung aking nararamdaman na medyo pag-aalala, pag-iisip, pagdududa, na parang mayroong medyo nakakatakot ng konti na pwedeng mangyari bukas. Bukas, February 25, na alam natin na yung commemoration ng EDSA Revolution, na bukas itinapat ng mga Duterte supporters ba lahat ito? Yung nag-organize ng rally. Prayer rally daw. Parang prayer rally part 2 nung ginawa sa Davao noong last month, January 28. So, 1 month after. Pero itong mga nag-organize, parang hindi lang po mga DDS, kundi pati sa pagkakaalam natin, pati Catholic Church, isang grupo ng mga Katoliko, na ang purpose nila ay para daw pagbatiin, reconciliation ba? Pagbatiin daw yung Duterte at Marcos. Alam niyo, unang-una, parang wala namang, there is no point para gawin itong sinasabing reconciliation. Kasi, unang-una, si BBM, hindi naman nakikipag-away eh. Siya ang inaaway. So, anong reconciliation? Sabi nga ni VP Sara, sa totoo lang po, ang pinaka may saysay lang na relasyon ay itong relasyon ni VP Sara at ni PBBM bilang President and Vice President, na according to PBBM, okay daw sila. Walang problema. Also, ganun din ang sabi ni VP Sara. Kasi okay daw ang pagsasama nila. So, what's the problem? Diba? Anong reconciliation ang pinagsasasabi nitong mga organizers? May nag-aaway ba? May nagigera? Mayroong isang taong inaaway. At ang nang-aaway, kapamilya nito ni VP Sara. But VP Sara and the President, according to them, na although hindi natin pinapaniwalaan, sinasabi natin ito para lang bigyan ng meaning or to debunk this so-called reconciliation objective. What is there to reconcile? Was something broken? Diba? Anyway, basta ba okay yung pagsasama kuno ng presidente at vice, o di okay lang, walang mga reconciliation. Ang may problema po yung tatay ni Sara at mga kapatid. Problema nila kay Bongbong Marcos. But for Bongbong Marcos, there is nothing to discuss about. So, parang hindi naman angkop yung salitang reconciliation. Now, since dito po sa Cebu prayer rally, according to them, to the organizers, prayer rally daw. But without na baka kagaya na naman ito nung nangyaring prayer rally daw sa Davao, na ang nangyari siraan rally. May nasasabi din na itong mangyayaring rally sa Cebu
Hindi naman prayer rally, kundi anger rally. Meron bang prayer rally na ang title maisog? Maisog rally ba yun? Maisog movement? Ano yun? Maisog. Alam mo, ang salita palang Bisaya, pareho din ng sa Bicol. Kasi ang maisog dito sa amin, ganun din ang meaning. Matapang. So why would use the word maisog sa isang prayer rally in the first place? What does it mean? Tapos anger rally. Tapos iimbitahan si PBBM na mag-attend doon para daw mag-reconcile. Para bang ano yan, mga bata? Nasabi ko na ito doon sa nauna kong video about several days ago na para ninyong tinatrap dyan sa gagawin ninyo na pag-iimbita. Parang tinatrap. I mean, this is an entrapment, I suppose. Binibitag. Ano yun? Yung binibingwit ba? Ano ba yung ano sa bingwit? Kalimutan ko eh. Yung bait. Pain. Parang pinapain, binibitag talaga nila si BBBM na papuntahin dyan. At ang nakakapag-alala po, tayo pong mga nagmamahal kay President Bongbong Marcos, hindi natin maiwasan na hindi tayo mag-alala kasi wala naman po kasing binabanggit si mahal na Pangulo kung siya ay dadalo o hindi. Pero kung titingnan po natin sa kanyang karakter na yun ang inaabuso nitong mga kumakalaban sa kanya, hindi ko sinasabing kalaban kasi pag kalaban, it is always two sides. Pero pag isa lang ang side, di kumakalaban. Kumakalaban kay PBBM na wala tuloy ako. Nasaan ba ako? Balik tayo sa bitag. So, binibitag, no? Bakit nila papupuntahin si Pangulong Marcos para makipag-prayer rally? Unang-una po, si BBM ay isang pangulo. Well, kung sa bagay, invitation eh. So, that's the invited. So, pag invitation, pwedeng tanggihan, pwedeng tanggapin. Pero as of now, as of this moment, hindi natin alam kung papatulan ba, tatanggapin o hindi, papatol ba. Pero, siguro ko naman, naalala ko na yung naiwanan nating topic kanina. Yung point. Yung, dahil sa alam nating lahat na si BBM ay napakabait, na parang totoy, na yun ang ginagawang rason na nakikita nila yung the weakness point ng pagkatao ni PBBM. Kaya nga tinawag siyang weak leader. Na, sa tingin nila parang kayang kayang pasunurin, kayang bitagin. Yun ang tingin nila doon sa tao, lalo kasi yung mukha kasi ni PBBM parang alam mo yun, parang bukod sa napakabait, halata mo naman charming, taliwas doon sa contrary, doon sa aura nung kumakalaban sa kanya, si Digong. So ngayon, siguro ini-expect nila na baka pumunta. Kailangan pumunta. Para sa kanila, kailangan pumunta. Kung talagang gusto ni PBBM na maging matahimik. Well, alam nyo, sa ganang side ni PBBM at dito sa mga sumusuporta sa Marcos government, para sa amin tahimik eh. Para sa amin, everything is tahimik.
Except this panggugulo nitong taga Davao na ito. Di ba? Nanggugulo kasi kayo, kaya magulo. Pero, sa utak ni PBBM, sa kanyang government, sa amin, para sa amin, tahimik lang. Tahimik ang moves ni Pangulo. Kaya nga hindi niya ini-entertain itong panggugulo. Diba, hindi siya pumapatol Patulan mo yan, kumbaga parang ang ginagawa ni PBBM, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Para hindi siya maapektuhan. At wala sigurong nagbabalita sa kanya. Siguro wala na rin siyang panahon, sa sobrang kabisihan ba, wala nang panahon magpabasa ng mga comments. For sure, mayroon siyang isang staff na inuutosan niya na magbasa ng mga comments ng mga tao. Pero even yung time for listening to these reports of comments, parang may panahon pa kaya siya dyan? Siguro isa-summarize na lang. Pero alam nyo mga kababayan, kailangan sana po alam ni Pangulong BBM yung mga nasasabi ng netizens, lalo na yung kanyang mga, both the supporters and the detractors. Dapat alam niyang first hand, direct, hindi yung kwento lang or summary lang ng isang staff. Dapat alam niya kasi para nagigage niya yung pulso ng bayan. Para malaman niya kung natatanggalan na ba siya ng mga supporters o nadadagdagan, ano ba ang mga sinasabi. Ngayon, ito pong gagawing bukas at talagang ito ay tinututukan na ng lahat ng mainstream media at ng mga vloggers ng social media. At ako inaabangan ko rin ito kung ano ang talagang mangyayari bukas. Ako, malaking balita na naman ito. Ako, alam niyo mga kababayan sa bansa natin ngayon, araw-araw na lang. Araw-araw na lang may mga postable issues na ang gulo. Parang napakagulo ng kapaligiran natin. Bukod sa gulo ni Kibuloy, gulo ni Duterte, yung mga kumakalaban sa People's Initiative, yung gulo nga sa West Philippine Sea, parang hindi na napag-uusapan. Ano na kaya nangyayari doon? Alam niyo mga kababayan, sa laki po ng problemang hinaharap ng Pilipinas, lalo na ng presidente natin, hindi ba dapat nakaalalay tayo sa Pangulo? Sinusubaybayan natin siya. Dapat nakasubaybay tayo doon sa napakalaking problema na hinaharap ng bansa natin, which is the West Philippine Sea issue. Hindi ito mga issue ni Kibuloy, mga issue ni Mariel Padilla, although pinatulan ko rin, siyempre, yung mga baril ni Sara at ni Digong. Ito kasing mga taong ito, Kibuloy, Duterte, itong nag-online selling. Di ba dapat ang mga isip natin at atensyon natin nakatuon dapat doon sa pinakamalaking problema na hinaharap natin. Hindi yung kung ano-ano mga puro pampaganda, mga glutadrip anywhere. Makakatulong ba yan sa ekonomiya ng bansa? Makakatulong siguro pag nabilhan niya sa siguro ng nakabenta siya ng maraming produkto, baka naman magbabayad yan ng buwis. Online selling, may buwis na ba?
parang wala pa eh. Para sa akin ito, alam nyo, hindi naman sa kinokontra ko itong mga pampaganda kasi ako, mahilig din ako sa mga ganyan. Siyempre, natural na yun sa isang babae na maging conscious naman sa ating looks, lalo pag tumatanda ka na. Even noong araw pa, hindi pala noong araw. Nung kabataan ko, hindi naman ako nag-iintindi ng mga, hindi ako nag-apply ng lotion. Kasi natural na makinis kami. Yabang, no? Hindi kami nag-ano. Ni skin disease, hindi kami, bakit napunta na naman sa skin disease? Napunta na naman sa kung ano, no? Hindi kami kinakapitan ng mga skin diseases. Kumbaga, ngayon na lang, ngayon na tumanda na ako, ngayon ako inatake ng matinding skin disease. Buti na wala na eh. Salamat doon sa nagbigay sa akin ng gamot. So ngayon, okay naman itong mga pampaganda, pero yung, my God, ganun pa rin, araw-araw, kailangan magturok. Hindi kaya overdose yun? Kasi yung sa amin noon, yung sa clinic namin, itong injectable na, gluta injectable na ito, actually once a month yun eh. Yung una, first 10 days yata yun, nakalimutan ko na eh. And then every 2 weeks, and then every month, maintenance. Pero kung araw-araw, guy, ano yun? Bukod sa magastos. Sino naman may kakaya niya na, well, mga mayayaman, sa mahal ng mga bili, papapatol tayo dyan. Kumbaga, para sa akin, ang mga usapin na ito, na parang dyan na lang nakatutok ang iyong focus and attention sa mga pampaganda, parang, para sa akin, very mediocre na klaseng pag-iisip. Para sa akin, yung mga dapat tutukan natin, ay yung mga issue ng lipunan, issue ng mundo, hindi yung issue ng balat, pampakinis ng balat. Well, depende na sa tao. Sige, okay, do your thing, go ahead. At ito nga po, balik tayo dito sa mangyayari bukas na for sure tinututukan ito ng lahat. Tutukan po natin ito, aabangan natin kung ano talaga ang mangyayari kasi parang bang parang we have this strange feeling na parang something is bound to happen. Ano kaya yun? Ako pa naman medyo yung ang aking, ano ba yung tawag dun? Yung female intuition ba yun? Yung parang malakas ang pakiramdam mo. Kasi, ang focus dito ng mga pagtitipo na ito ay ang Marcos government, yung mga kumukontra sa Marcos. Dala-dalawang grupo, yung grupo ng Dilawan na yung EDSA Revolution, tapos ito, pinaghalong EDSA Revolution at yung Devil's Rally. Is it appropriate to call it prayer to the devil rally? Devil's Rally daw sabi nung iba. Bakit hindi magiging tatawaging Devil's Rally kung mag-attend dyan mga devil? Hindi naman lahat. May mga mag-a-attend na mga evil spirit, mga traidor, mga mapanira. Di ba? Mga kontra-gobyerno. So, abangan po natin kung anong mangyayari bukas. Kasi sigurado lang pupunta doon si Digong at may ugong pa na. Baka pumunta si Kibuloy. Siguro kung walang issue ngayon si Kibuloy, pwedeng pumunta kasi sanggandikit man sila. Pero pa si PBBM, napakalaking kabalbalan po na papatulan niya ni PBBM.
Siguro ko naman yung kanyang advisor na si Attorney Lisa, and even PBBM, siguro ko naman, he is in his right mind para wag patulan ang ganitong klaseng mga entrapment. Diba? For me, it's an entrapment. Dragnet. Alam mo, si Kibuloy, pwede naman kasi siyang mag-attend eh. Siya lang naman kasi itong choice niya na magtago. As of now, wala pa naman ni arrest warrant, wala pa naman eh. Pwede pa siya mag-attend tomorrow kung gusto niya. Siya lang naman kasi yung nagtatago na para bang hinahabol ng asong ulol. Wala namang naghahabol sa'yo, Kibuloy. Even yung kapraningan mo na hinahunting ka ng FBI at ng CIA, sino mo na nagsabi sa'yo niyan? Are you that precious to the US government? Para habol-habulin ka at putong ng $2 million over your head? Para namang napakalaking asset. Dito ka lang naman sa Pilipinas eh. 'Di ba? Sa totoo lang, pwede ka magpakita bukas. If you are really that brave and have that 100% faith in your God being the Son. Siguro ko naman nandiyan sa paligid mo yung mga angels na sasalo sa iyo. Not the angels of death. Oh, maybe. Including the angels of death na nakapaligid sa iyo to protect you. Di ba mga kababayan, pwede naman siyang pumuntay mag-attend eh. Wala namang mag-aaresto sa kanya. Paano siya aarestuhin? Eh wala pang ang warrant of arrest. Sinasabi na pa lang naman siya. At ang totoo, by March 5, ilang araw pa more than a week pa. Kung alam sana ni Kibuloy ang batas, and I'm sure he knows it. Kasi 'di ba may mga abogado ka na mga nag-aalaga sa iyo, ang mga legal advisors mo. Hindi ka ba nila in-advise na huwag kang matakot kasi wala pa namang arrest warrant, wala pang mag-aaresto sa iyo. Sa pitsa 5 nga, Marso 5 inaasahan ka na lilitaw ka kusa. So wala pa namang naghahunting sa iyo. What's this paranoia? Sino bang nag-feed sa iyo ng mga yan kasi? Yung iyong SMNI, sabi mo, truth that matters. Tapos ngayon pugad pala ng fake news. Ayan, mga pinifeed sa iyo. Ayan tuloy, magkanda ano-ano ka na. Kung may sakit ka sa puso, natake ka na. Hindi ka na siguro natutulog. Baka yung eye bag mo abot na hanggang lupa. Sobra na ang stress mo. Why don't you go back to the Bible? Diba? Diba mga kababayan? When you're in trouble, come to me, and I will give you rest. Diba? Sabi yun ni Jesus Christ. All of you who are troubled, come to me. Nawalan ka na yata ng faith. Where's the faith na? Son of God. Wala ka tiwala sa tatay mo? Yung Diyos Ama na nasa ulap? Diba? Nung pinanganak ka, sabi ng ulap, this is my son. Paano ka naging son ng anak ka ng nanay mo? Ni-rape yung nanay mo ni ulap? Well, mga salita ng mga kwan,
pinapasukan ng sinasapian, inaaswang. Siguro ko, nung ipinagbuntis ka ng nanay mo, binubudo ka siguro. Oh. Kaya ngayon, pati tuloy sila, Pangulo Bongbong at F. Elisa, pinagbibintangan mo na nagbubudo. Pag-usapan natin yan mamaya sa isa pang sa susunod nating video kasi sobrang haba na po nito, baka hindi na abutin na naman ako ng 2 oras para ito ma-upload, no? So see you in my next vlog mga kababayan, and happy eating merienda, happy coffeeing.